volunteer pa. Okay, so alam niyo naman, di ba? So then, pag wala nang kamag-anak, tagal mo permanent, no? I graduated in 1994. I applied every year. And finally, after 7 years, nabigyan naman ako ng pagkakataon mag-volunteer teacher. For almost a year. So walang sweldo yun. And then looking for programs that will support new teachers, like induction program, looking for course outline, syllabus, right? Textbooks, resources, pero wala. Sabi ko, buti na lang wala, hindi agad ako nag-level. Kasi yung mga 7 years na yun, naging preparation ko to be where I am today. Diba? Kung nasaan ka ngayon, nasa DepEd. Kasi, sabi ko, kung nag-DepEd pa agad ako, baka nilamon din agad ako ng sistema. So, malaking bagay pala yun. So, minsan, bakit wala ka din sa lugar na yun, di ba? Malaking bagay pala yun para sa ibang bagay na dapat paghandaan mo. And then, yung mga hinahanap kong mga systems na yun, hindi ko akalain na I needed to be uncomfortable dun sa school. Hindi pa ako nag-SDO, ha? But I applied for an education program supervisor. Although passer ako ng principal's exam. Mataas-taas din naman ng konti ang nakuha ko noon. 98.25 to be exact. But, hindi ko po kinuha. Bakit? Kasi may nakaupo na doon sa school na yon. Nagkataong, kaibigan din ng mga anak ko. Sabi ng mga anak ko, Mami, pag kinuha mo yung position ng principal, anong mangyayari sa mami ni ano? Yes. Sabi ko, naku, mawawalan anak. Huwag mo na kumain. Aside from the fact na hindi rin ako interesado. Because I think I can contribute further sa learning area. Because yun talaga yung interest ko. So, buti naman at hindi din ako natanggap dun sa SDO. Kasi medyo bayad na yata yung posisyon. So, sisi naman yung SPS na naging kaibigan ko rin. Sabi ko, sure kayo sir, mawala kayo ng maganda dito. Joke lang yun. Sabi niya sa akin ng time na yun, maiintindihan ko rin ako, J.O. ba ng araw. Sabi ko, huwag kang mag-alala sir. Ngayon pa lang na unawaan na kita. The pressure with the STSs. Alam niyo naman sa local, di ba? Maaring, naawa din naman ako dun sa kanilang in-appoint. Kasi, alam niya ng aming kapatid na si Jim Peng. Kasi laging i-compare yung aking nagagawa dun sa hindi nagagawa. Nagkataon, I handled campus journalism program na papunta ko sa Calabarzon kahit ayaw ko. Sabi ko, kung aalis din lang ako sa probinsya namin at pupunta ako sa regional office, malayo-layo yun eh. Doon ko na-realize ang layo pala talaga ng Quezon. Sabi ko, it took 7 hours travel. Siyempre, commute lang ako. So sabi ko, kung Manila ako, mag-a-abroad na rin lang ulit ako. Sabi ko gano'n, pero kinain ko yung salita ko. So, still, I took the challenge. I took the job. So, naging supervisor ako sa region. I handled Campus Jorn. At nag-champion naman ang sunod-sunod. Ngayon sa champion. So sabi ko, siguro talagang may tayo ng konti sa training. No? So ang sikreto kasi namin doon, talagang training na hindi nyo ginagawa. Kasi ang personalidad ko, sabi nga ni Daniel, medyo empathic, kalaban, I challenge the status quo. Okay, so nag-apply ako, balikan ko lang yung sa supervisor sa division. Kahit alam kong medyo may pangalan na yung item, lumaban ako. Gusto ko talaga sumakit ang ulo nila. Okay, so, because I know I can do the job. So, pag hindi akong pinili nyo, at tama na. Sumakit nga ang ulo nila habang hawak-hawak nung pinalit nila, nung pinili nila. But, ang ibig ko sabihin, nung nasa region na ako may another experience ako connected sa NEA. Nung nasa school ako, I applied for a scholarship sa Australia. Aalis na lang ako. Of course, when you applied,
Lahat ng proseso dadaanan, di ba? And then, nung nakuha mo na, pidos na, bigla kang tinanggal. At may ipinalit na taga-central office. Iniyakan ko yun. The very reason why we are now currently in mourning, ang isa sa nag-draft ng Omnibus Guidelines on Scholarship, sabi ko, ayusin natin yan. Kasi ayaw mong maulit sa iba yung nangyari sa atin. We have to pray for the soul of our colleague, Sam Edilio. Isa po siya sa talagang nag-aayos ng policy nito. Okay, nakakalungkot, paalam po siya sa atin last Friday. Hindi pa niya nakikita na na-implement ito. Okay? So my point here is, alam niyo yung sinabi sa akin dati nung panahon yun, that was 2012, ng USEC na yun. Nagreklamo ako mga 6-page long. Sabi sa akin, tao ko yun eh. Yun ang ikinaiyak ko. Okay lang sabihin sa akin na talagang may ibang dahilan, pero sabihin niya sa akin yun, hindi kayo matanggap. I could be in a position where she is right now. She was then. But sabi ko, hindi ko yung gagawin. So yun yung mga baon natin na hindi ko akalain na marami pang kwento. So pagdagdag ko pa, may isa ring director na nagsabi sa akin, gusto ko lang naman maging hepe ng curriculum. At sinabi sa akin ng isa, director, may pangalan na rin yung idol. Alright, so yan, saksi po ang ating kapatid na si Chief Peng. So thank you for being here and for leading the team. Itong mga kasamahan natin, ang mga taga-PDP. Ang mga local persons na ito na nagulat ako sa mga pinagagawa nila. I was amazed by what you're currently doing. Okay, keep it up. No? Itong nasa likod ng mga video na yan. Mga kultuhan na mo yan. We need to set the standard. Okay? At yung standard na dapat, pag sinabing HR, pag leader ka kasi, doon ko lang nalaman na dapat pala, meron kang HROD competence. Ngayon nga ang sinasabi ko, hindi ko akalain na makakarating ako dito sa central office. Hindi ko pinangarap to. Hindi ko pinustong mapapunta dito. I just want quality outputs. I just want fairness in everything. Pero syempre, napaka-ideal ko ng panahon na yun. Ngayon, sabi ko, focus on what we can control. At least sa ating level, may ginagawa tayo para sa bayan. At pag ginawa natin to para sa bayan, para sa Diyos na rin. Right? At huwag nang mauulit yung mga bagay. Nakakatuwa, no? Sabi ko, mapagbiro si Lord o yung mga hinahanap mo. Inilagay ako, ang unang kong pasok sa CO, PHROD. PHROD na bagong-bago sa DepEd. It only started in 2016 because of the RAT plan. And then, nagkataon na dahil hindi ako nakapunta ng Australia, I was invited personally to be part of the technical working group who worked on the Philippine Professional Standards for Teachers. Yun pala yung gagawin ko, Lord. Sige po. And then, ngayon, 2017, lumabas ang PPST. And then, the former director, Director Malu, siya talaga yung HR practitioner. Tuwang-tuwa siya na may malaman niya, na malaman na mayroon palang ganitong competency standards. Naghahanap pala talaga siya. Although meron, sabi ko, meron naman po yung NCBTS. Pero yung NCBTS generic. So, ang hinahanap niya, ito talaga, yung may features na developmental. Diba? Kasi we recognize that as an employee or as teachers, progress in the profession dapat captured ng competency standards. And they are expected to get better. Yun ang pamana ni Mama Lu. We have to embed the competency standards in all of the HR systems. Lalo na, nagsisimula pa lang ang BHROD sa DepEd. Ibig sabihin, sa tagal-tagal ng panahon, kaya pala itong mga hinanakit nating lahat, kung meron mang nakarelate sa inyo. Diba? Ito pala ay dapat trabaho
ng isang opisina, na isang bureau, na nag-iisip kung paano pangangalagaan ang kanyang human capital. Papangalagaan mo, syempre, para di kalidad yung magiging output ng ahensya. Ganito pala yun. Unfortunately kasi before, ang HR, taga-tanggap lang ng papel. Tapos yung mga SDS, hindi rin nila alam yung HROD. Kailan lang ba ito? Right? The reason you're experiencing all these changes. Kaya bakit naman tagal-tagal na ng Magna Carta, 1966 pa? Pero yung merit selection plan, kailan lang lumabas? Last year. Kasi inaral mo yun. Hindi naman yung magic. All those antiquated policies na iba-iba ang reference natin. Depende sa kaharap mo, nababago ang pulisiya. Tama, no? Yun pala, trabaho nito. Kaya medyo sabi ko, nung napapunta ko sa NEAP, sa totoo lang, parang no-brainer na for me. Why? Kasi teacher ako. Trabaho ko na yan, nasa school pa lang ako na gumawa ng program. Mapapa-champion ba natin ang Calabarzon kung hindi kami sanay sa training? Right? So, isa lang ang NEAP sa LND or isa sa systems na dapat mayroon ang DepEd para pangalagaan ang kanyang tao. Technically, alam nyo yung Prime HRM, napakaganda. But it's not yet easy. Ano yung apat? Pagpasok sa ahensya, we have to get the right people to become part of the team. So dapat may tama tayong tools for us to get the right people. At kung sakali mang may mga evil interventions, at least medyo mahirapan ang konti. Hindi ko sinasabi na mawawala yun, it's not magic. But at least within our control, we are doing something. Nakaharap din namin lahat ng mga union. Nasabihin, kay may bago naman po RPMS, kay may bagong pagdating po sa baba, ganun pa rin. Sa totoo lang po, natutunan ko na rin, nasabi ko, ang alam ko naman po yung demonyo, wala pa tayo, narito na. Tama, no? So all those evil things will happen because we allow them to happen. At least within our control, here sa central office, may nagawa tayo. Ganun ang laki ng role ng central office because central office is policy-making body. Sa region, ang bilis kumilos sa SDO. Nung nasa region ako, pag sinabi ko, marirelease ko ang results tonight, yes, I can do it. But here, I cannot say that. So CEO, pag sinabi ko, tapos na sa level namin, iikot pa yun sa buong central office. Ganun pinagkaiba. Sabi ko, siguro ito yung dahilan kung bakit narito ako ngayon, ipiniranas muna sa akin lahat for me to make sense out of it. So ngayon, focus on what we can control. Kaya yun ang lagi kong sinasabi sa team. Quality for me is non-negotiable. Akala ko nung una, pangarap lang ang quality. Nakalagay sa bubong ng DepEd. Pwede pala yung makamit. But we have to work together and we have to be serious about it. Secrets of top-performing schools all over the world. Very simple. Ginamit ko sa Calabarzon. We have to get the right people to become part of the campus join. I handled the regional level. So, pagdating dito, dapat lahat ng magagaling makuha ko. Diba, kapatid? How am I going to do that? Sa exam pa lang, ma-weed out ko lang yung hindi mahusay. Diba? Napakasimple. But, once nakuha ko na ang magagaling sa buong Calabarzon, ano nang gagawin ko? May ikalawang secret. Sinabi din yan sa pag-aaral. We have to develop them to become better. Simple lang ang aking prinsipyo doon. Gusto ko matatapos sa programa ko na halimaw ang bata ko. Alam yan, nandun pa ako. Anong ibig sabihin sa akin ng halimaw? Walang kinatatakutan tanong. Pag nakita ang question sa national competition,
ready dapat ang bata ko. At pag hindi ready ang bata ko at ang school paper advisor, nakatingin ako sa mga in-invite kong trainer. Tanggal yun sa akin after a year. At may competition din sa akin, ang school paper advisor. Kung ano yung tanong na binigay ko sa bata, yun din ang tanong na ibibigay ko sa advisor. Sabay. Kasi hindi ko kailangan ng coach. Hindi ko kailangan ko coach and mentor. Hindi ko kailangan ng yaya o yayo. I don't need it. Nasanay sila. Ayun, isa sa mga dahilan yun kung nag-champion. At ikatlong sikreto, we have to ensure that the system is available in order to help each child to receive the best possible instruction or teaching. System. Nung nasa RO ako, I ensured that they would be able to avail the program. So in the same manner, yung sinabi ko ngayon na secrets, totoo pala, kasi validated yun ang research by McKinsey & Company. Yung secrets na yun, pang-school yun, pang-leader. So sino namang nasa leadership position, i-apply lang yung tatlong sekreto yun na validated ng research. Pwede. Ngayong nasa CO level kami, gawin natin. So the reason for the merit selection plan, and then the RSA, marami pa yun. Recruitment, selection, appointment, succession planning. Wala pa kami dyan. Ano yung succession planning? The reason why, ang daming bumabagsak din sa exam ng principal. Baka naman napa-appoint yan dun sa school, favorite lang. Succession planning is coming up with the pool of qualified. Tapos isisihin yung sistema. Diba? So mga wala pa yan. Pero sinabi ko dun sa, bago na ayusin nyo yan, yung succession planning na yan. And then of course, anong gagaling ng succession planning? The proper implementation of the performance management system. Wala yung pinagkaiba sa mass promotion. Sinisisi natin ng teacher, bakit laging pasado kahit bagsak naman sa totoong buhay? Because our system is also like that. Hindi naman nagtatrabaho, alam na alam nyo yun, and then bakit nyo pinasa? Bakit nyo binigyan ng VS pa, outstanding pa? Di wow. Wala yung pinagkaiba doon. Di ba yan ang unang pinasukan ng Competency Standards for Teachers, the RPMS? If implemented properly, anong comment? Ay ma'am, sila naman mo po ay nag-aayos ng pagtuturo, pag-oobserbahan. Sabi ko, ano ka pala eh? Alam mo sabi yung word, As a leader, other systems must be in place. At yung observation ay ito lamang, yung iyong parang mechanism. Diba? Ng performance management, wherein parang you don't have to taste the entire soup for you to say, maalat. Parang research, random. Cycle. Right? Sa simula, there must be a self-assessment tool. From the self-assessment tool, my development needs, identification of development needs, diba? My development plans. Naayos yun ang leader, ngayon dapat nakadeclare yun sa development plans, professional development plans. And then, nakita nyo na yung mga kinakailangang tulungan, may mga informal observation ka pa. So pagkatapos nun, pag-observe niya, siguro naman ready na siya. Ang intent nun, to sharpen the skills para mas mapahusay mo yung work mo. Hindi ko kinakailang upuan ka the entire school year para masabi kong nagtuturo ka, katangahan yun. Am I right? Meaning to say, as a leader, you're not doing your job. Nagsasubmit ba ng lesson plan yan palagi? Di ba pumapasok ba yan sa tama sa oras? Nasaan yung other HR systems mo? DTR nito.
May mga head teacher ka naman dyan, master teacher. So other systems must be in place. Wala pong galang yan. Tandaan nyo, behavioral competencies, hindi namin tinanggal yan. Still there. And that's a very for promotion as well. Hindi kasi tinitingnan. So yan, yung po dahan-dahang inaayos. At ikatlo, ito po yung NEA, LND system. Based on the Professional Development Plan, kaya meron tayong inset fund, wala lang pong policy pa at the moment. Pero ito sabi ko sa team, gawan nyo to ng policy. Kasi, hindi lang to for compliance. If we are really to set up, diba, yung isang kultura, organizational culture that is really performing, dapat maayos na natatahi-tahi itong apat na to na HR systems. So once na-declare dyan, ano ba yung mga RPMS-linked professional development interventions? Ito yung sabi, ma'am, bigyan niyo po kami ng budget. Pag na-lift namin yung moratorium, possibly. Pero ang focus nito ay to sharpen the skills. So ito po yung based on needs, sa resulta ng performance development cycle, mag-develop kayo ng mga programa para ma-sharpen ang skills ng mga tao nyo. So probably pag nileft namin yun, doon po ang pasok nun. But the career progression is different. Career progression is the improvement of the competencies for the purpose of career advancement. Magkaiba po yun. Yun yung isang pang-aayusin po ng NEA. At ano po yung ikaapat? Rewards and recognition. Utang pa rin po yan ng BHROD, Employee Welfare Division. So marami pa. Sabi ko nga, nung una, sabi ko medyo mainipin ako nung may nakapagsabi sa akin isa ring consultant natin at researcher. Sabi sa amin sa Australia, it took us 20 years. Pero syempre, English yung sabi na. And then Australian accent. I-translate ko lang. Australia was like that 70 years ago. Sabi ko, wow. 70 years? Kaya lagi na ang linya ko, hopefully, within my lifetime, masaksihan ko yun. But at least, sabi nga, parang nagtanim ka ng puno. At least mapapakinabangan ang susunod na henerasyon, masaksihan ko man o hindi. At least within our control team, hindi yun magic eh. At least nagsisimula tayo ngayon. We are doing something. Yung R&R, sabi ko sa BHROD, team, yung R&R na hindi binabayaran ng 15,000, ha? Para ako maawardan. Ayusin natin yan. Hindi pa po tapos. So here we are, nasa NEA po tayo. Ito po ay isang paraan ng team while we are transforming the academy. FYI, kailan lang ba naman ako napapunta dito? January 31, to be exact. Okay? So, OIC pa rin lang po ako dito. So sabi ko nga, ang permanent dyan na yan. Okay? So, kung tayo pa rin, pero habang ako'y narito, we will transform NEA in order to support our personnel, our educators to do their job well. Kung ano yung sinumpaan sa DepEd Order 11 Series of 2019, hanggang ako'y kasama nyo, we will do it because this is HR. Still HR po ito, ikatlong system. Mabasa ko lang at ma-share. Ang sabi ko nga, dahil HR kayo, pag sinabing HR, hindi ibig sabihin dapat lagi kang nice. Yeah. Kung lagi kang nice, lahat ipopromote mo kahit hindi ka rapat dapat. Diba? Pag HR ka, kung di ka HR, leader, as a leader at the same time, you are an HR practitioner. You're expected to be such. Pero pag narito ka, halimbawa, hawak mo ay HRDD o NEA, automatic HR ka. Okay? So, ano bang ibig sabihin? Dapat daw fair tayo, not necessarily nice.
Nakita ko lang to sa Facebook. Kaya yung mga friends ko sa Facebook, pakibasa ng buo doon, mahaba-haba yun eh. To be fair, being nice is usually an expectation and requirement to be in HR. It's hard for most people to imagine their HR partners as not nice people. But I think this is where some young talent gets confused. They see nice HR colleagues and leaders perceive that the role is all about helping people and mistakenly assume that being a nice person is qualification enough for that function. However, nice is only a starting point. It is not merely enough. Ang sabi, fair, not nice. And I strongly agree. Fair. Sa naranasan ko sa ahensya na ito ang laban natin dapat dito. Okay? As I was speaking to, hindi ako to, okay, what else? Huwag nang basahin. Restructuring. Siguro familiar kayo na nagre-restructure din kami. Kasi importante ang organizational restructuring kasi ang NAIA pinagtatransform mo lang. So, siguro dahil meron tayong kaunting natutunan sa BHROD, nagkaroon tayo ng kaunting uwido doon. No? So, ano ngayon ang reference natin ng trabaho nila? So, nagkaroon kami ng rationalization of their functions. Okay? For them to do their job well. So, that's restructuring. And it's an important word of HR. Para kang naggagamot eh. Diba? So, bakit ba hindi nakakatrabaho ng husay doon sa trabaho na yon? Baka naman talagang hindi fit for the job. So, tignan natin. Ang kinakailangan dito ng OD lens. Pag sinabing OD, Organizational Development. Remember, one powerful statement in summary of HROD is to take care of its people. People is HR, human capital. Why are you doing that? Taking care means all of those HR systems must be properly implemented, but they must be in place. Okay? And we are doing that in order for them to perform better in this organization. Sana, pangarap ko rin, hopefully within my lifetime, pag sinabing taga-DepEd, may prestige. Hindi pag sinabing taga-gobyerno. Taga-gobyerno ba yan? May stigma eh. Okay. Para bang medyo, you're from government. Diba? Sana dumating yung time na taga-DepEd ka. We're proud. That's an aspiration. What else? Learning and development, sabi dito sa nabasa kong article, should be about giving people the training they need, not what they want. The reason why we need to have that system, sabi ko sa atin, kahit class record lang, para akong teacher eh. Pwede ba team, magsimula tayo sa class record? Parang ang intent talaga, professional development information system. Pero hanggat hindi pa natin ma-reach yung system na yan, class record man lang at tulungan nyo kami. Bakit kailangan natin ng class record? Kasi baka itong mga taong ito na rin yung mga taong lagi nabibigyan ng scholarships. Wala bang ibang anak ng Diyos? Wala naman tayo lang ng Diyos But we must have that record. I experienced that myself. Diba? Hindi dapat gano'n. Di pa ako galit na. Pinaglalaban. Yun yung sinasabi nila, napaka-emotional ko, napaka-empathic ko. Pagdating ko sa work na. So sana, sabi ko, itong si Jennifer Lopez, pag nakita ko sa system, ano ba mga na-receive nitong training? Nabigyan na ba yan ng induction? Ay bang naka-10 taon na hindi nabigyan ng induction? Okay, sige, ano nang kasunod? Ano ang regular program? Nabigyan pa ng career progression, nabigyan pa ng ganito. Sa buong buhay niya, bago man lang siya umalis sa DepEd. Baka pwedeng bigyan natin ng karampatang training. That's what we want. The reason why we are seeking for this database.
natuto ba? Ang dami-dami nating training. Ang tanong, natuto ba sa training? Kaya nag-moratorium. Pero ililift din namin itong moratorium na to while we are still setting up. Ang ipapalit natin dito, system. Okay? L&D system. Pag sinabing ang L&D, napakasimple. Pag sinabing needs-based, sharpening of skills. At ang puntos nito sa performance rating. Pero career progression po is iba ha. Kasi yung career progression, yun po yung sa mandatory training for promotion. We are visualizing this na ang makakapartner natin, lahat ng universities nationwide at doon mag-e-enroll. So ngayon, ang trabaho po ng team ng PDD, okay, na Chief Peng, i-develop itong mga programs na to with 3NS at the beginning. At the beginning. Pero pwede mag-expand later on. Para doon na lang kayo mag-enroll nationwide. So pag hindi ka nag-enroll si teacher, huwag naman sabihin hindi ka namin natulungan. Hello? Pwede ba yun? So yun yung mga mandatory. Okay? Ngayon, paano po yung mga nabigyan na namin training dati? I-submit nyo sa amin. Ma'am, sabi po, ito po pinagawa din naman ng NAIAP dati. Naging question na to eh. Nung maganda naman ng validation ng Career Pro. Pero nung time na yun, hindi pa naiisip ng NAIAP ang career progression. Inisip lang i-align sa standards. But, ngayon na nakikita na namin to, tingnan natin, let's assess. Is this for Career Pro or for performance rating only? Let's see. Tingnan natin. So magkakaroon ng submission. Kaya nga nagsisimula na ang team ng quality assurance namin. At palagay ko, ang iba doon ay na-attenan nyo na. So yun po yung mga ginagawa natin while we are setting up the academy. The reason why we are inviting you, hindi ako naka-attend nung nakaraan. Okay? So, dito lang ako sa team ninyo nakapunta. Okay? Dahil napakarami po talaga ng mga ginagawa namin sa central office. Okay? So, hanggat maaari ay huwag kaming mawawala doon. Okay? So, ngayon, maikwento ko lang. So, maikwento ko lang yung, sige pa-present na ng ating, ito po talaga yung bunay kong talk. Sabi inspirational, no? Pero sabi ko, gamitin ko na yung pagkakataon for you to understand where we are